Isang mapagpalang araw po sa inyo aming mga taga-subaybay. So ngayon nandito na naman ulit kami sa aming bagong garden upang ipagpatuloy namin ang aming paglilinis at pagtatanim. At para sa aming tanghalian ngayon, meron akong bouquet dito ng talbos ng kamote at watercress. At meron din kaming mga prutas dito. So ang pinya ay ito yung hinarvest namin, no? 3 araw nakalipas kaya nahinog na. At nung nakarang araw ako ay umakyat dito sa bukid para mamitas ng pipino. Kasi pangit din kapag masobrahan na ng matured, no? Hindi na rin masarap. At para kunin itong saging kasi baka ma-overripe. So ngayon mag-isa ko lamang dahil si Mister ay trinangkaso na siya sa sobrang pagod ng kanyang katawan ng pag-harvest. Kaya ako na lamang, so pangalawang araw ko na tong umakyat ako dito sa bukid. Pero ang aking paa ay gusto na rin sumuko dahil na overuse na sa kakalakad, no? Sakit-sakit na rin yung aking paa. Pero kailangan kong umakyat dahil ako'y nagdilig kaninang umaga, no? Dumaan ako doon sa garden para magdilig ng aming mga tanim kasi 1 week ng straight na uminit. Kaya tinaga ko talagang mag-akyat baba ng tubig para makapagdilig. At umakyat na rin ako dito para tingnan yung aming mga tanim. So yung mga kamatis, magkalaglagan. Sayang naman kung hindi sila kunin. Ilang puno lang ito ng kamatis na aming itinanim pero nakadami na kami ng harvest dito. So si Mister ay 3 araw na siyang trinangkaso. Kaya nakulong sila ngayon ng anak ko doon sa bahay. Sila yung naiwan. At ako nagtiyaga talaga akong umakyat, no? Kasi yung aming mga tanim kailangan din talagang bisitahin. So nakadami-dami din ako ng kamatis So mga mahigit siguro yan 3 kilo din. Mabigat-bigat din. Pagkatapos kong mamitas, nagbabalak na rin sana akong umuwi para ipagpahinga ko na lang din yung aking paa. Pero nanghihinayang ako dahil nandito na rin lang naman ako sa taas at walang masyadong init, kaya duman ako sa garden para makapagdamo ng kaunti. At lumipas pa yung isang araw na mahinga muna talaga kami bago kami umakyat dito sa bagong garden. Lalo na si Mister, kaya ang sabi ko sa kanya, dahan-dahan lamang sa pagtrabaho, wag pakyawin. Kasi ang katawan bumibigay din talaga kapag sobrang pagod at lalo na kapag sobrang init din. Ang aming gagawin ngayon ay dadagdagan namin yung bubong sa kubo para hindi tumulo. Kasi nung nakaraan ng umulan ay tumutulo talaga kasi kulang pa yung bubong niya.
So ngayon ako magluluto na ng aming tanghalian. So meron kasi nagsabi doon sa comment section na gisahin ang pipino, pero nakatikim na rin ako dati nito, no, na ginigisa nila yung pipino, pero hindi ko pa sinubukan magluto ng ganun. Pero ngayon masubukan ngang maggisa ng pipino kung masarap ba. At dito sa taas ay walang tubig. Nag-iigib kami doon sa baba, doon sa kubo ng aking biyanan. Hindi naman kalayuan. So nakalimutan kong hugasan doon itong watercress, no, kasi marami kasing mga uod din. So kailangan talagang hugasan mo ng maayos. So ito, no, gisahin ko lang naman, walang ibang halo kasi wala rin naman kaming karne. So puro gulay lamang talaga ito. Pagdating sa pagluluto, mas okay talaga sa akin yung gisa-gisa lang. Pero hindi rin ako naglalagay ng masyadong mantika, no? Kaunting, ilang patak lang talaga para magkaroon lang ng kaunting panggisa. At toyo lang, no? Hindi rin ako naglalagay ng asin. So, mas gusto ko to kasi mas madali kaysa yung magluto ng mga sinabawan, no? Kasi matagal pa kasi yun eh. Eh, kung gulay lang naman, gisa lamang talaga yung aking ginagawa. At itong pinyang ito ay tanim ng aking biyanan. So kami na yung kumuha. So 3 days ago na itong aming kinuha, kaya nahinog na siya. So may nag-comment doon sa comment section na wala man lang daw kami mga tanim na prutas. Meron po, kaso lamang kalat-kalat at pili lamang din kasi ang mga prutas na gumagana dito. Si Mister may mga tanim siyang prutas katulad ng rambutan, dansones. At nagtry nga rin kami ng kiat-kiat na yan. Yung buto niyan, sinubukan naming patubuin. So, tumubo siya. Pero, pag itinanim mo na, hindi sila lumalaki. So, hindi namin alam kung bakit. Mataba naman yung lupa. Siguro hindi nila type yung klima dito. At kahit niyog dito, hindi din gumagana. Lumalaki, pero ang bunga, isa, dalawa, ganun lang. So, malamig kasi sa lugar na ito, kaya kumbaga, pili din yung mga katulad sa ibang lugar, hindi lahat ng prutas, gulay, gumagana. So, ganun din dito. Ang mga prutas na gumagana dito katulad ng suha. So, ngayon, season na sila. Nagsisimula na silang mamunga. Tapos, dalandan din. At mangga, pero kung minsan, may taon na hindi sila namumunga pag hindi masyadong mainit. Lalo na pag magulan-ulan or lalo na ngayon na late yung summer. So yung mga mangga ngayon parang hindi sila namulaklak. So depende, no, sa panahon, sa taon na yun. At kumilimlim na ang paligid. So inantay-antay talaga namin na umulan para makainom naman itong mga bagong tanim. So ito yung mga tanim ni Mister na tumubo na. So dahil nag-straight talaga na isang linggo walang ulan-ulan. Kaya naantay-antay namin na umulan kasi may napanood kami sa news na merong low pressure. So, ang aming asikasuhin ngayon ay kailangan mailagay namin yung bubong ng kubo at baka mabasa kami sa loob. So, ito naman ay mga tanim namin na pakwan. So, ayan na sila. So, ito yung diniligan ko nung nakarang araw kasi baka sila ay mamatay. So, si Mr. ay galing doon sa taas para kumuha ng tolda. At ito ay punit-punit na rin, pero at least makakatulong man lang na madagdagan yung bubong. At bago umulan, nagmamadali akong iligpit yung mga dinamo ko, itapon para mataniman ko ng mais. So ang part na yan ay mais at pakwan.
At inantay-antay namin na bumagsak itong ulan pero wala naman, no? Hanggang sa nakauwi na lamang kami. So mas maganda kasi hindi kami mahirapan na maglakad. So sana sa gabi bumagsak ang ulan. At kinabukasan ay pinagpatuloy namin ang paglagay ng bubong para kung umulan man, ready na yung aming kubo. At ang nahawanan na iyan ay mayroon ng tanim na mais, kaya lalagyan namin ito ng harang para tumubo sila ng maayos kasi hindi talaga maiwasan na maapak-apakan, no? Kahit nga kami kung minsan, hindi ko napapansin na naapakan ko pala yung mga tanim. So mas maganda talaga na merong harang. Ako'y tumulong para mas mapabilis itong aming gawain kasi malapit-lapit nang bumagsak yung ulan, no? Nag-aambon-ambon na. So naisip namin na bago sana kami mag-upo-upo dun sa kubo natapos namin kasi baka lumakas yung ulan. Kaso ako'y sinita, mali daw yung aking ginawa, mali daw yung pagka-siksik ko kasi dapat alternate. Pero para kasi sa akin pasado na yung ginawa ko pero inulit niya mula sa umpisa. So para hindi madoble yung aming gawain, kaya sabi ko, ako'y magdadamo na lamang, o ikaw na lamang dyan para siguradong meron pa akong nagawa. At bago tuluyang bumagsak ang ulan, ay hinabol ko pa talagang magtanim ng kamatis kasi siguradong mabubuhay kung magulan-ulan ng ilang araw. At itong mga asong ito ay mas feel pa talaga nilang pumasok sa loob na meron ng harang. So kailangan talagang malagyan ng net yan. At hindi nga kami nagkamali, pumatak na ang ulan. Palakas na ng palakas at yun na nga, tumulo pa rin ang aming kubo kahit na dinoble-doble na namin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain po tayong lahat. Native Kalinga.